morning, good afternoon, and good evening to everyone, especially those at the other side of the world, those who may be watching later on. Again, there is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. We are now on diary entry number 876. This is January 10, 1937. I asked the Lord today to give me strength in the morning so that I could go to receive Holy Communion. My Master, I ask you with all my thirsting heart to give me, if this is according to your holy will, any suffering and weakness that you like. I want to suffer all day and all night. But please, I fervently beg you, strengthen me for one moment when I am to receive Holy Communion. You see very well, Jesus, that here they do not bring Holy Communion to the sick. So if you do not strengthen me for that moment, so that I can go down to the chapel, how can I receive you in the mystery of love? And you know how much my heart longs for you. Oh, my sweet spouse, what's the good of all these reasonings? You know how ardently I desire you, and if you so choose, you can do this for me. On the following morning, I felt as if I were perfectly well. The faintings and the weaknesses ceased. But as soon as I returned from the chapel, all the sufferings and the weaknesses immediately returned, as if they had been waiting for me. But I had no fear of them at all, because I had been nourished by the bread of the strong. I boldly look at everything. Even death itself, I look straight in the eye. Enero Agis, 1937, hiniling ko sa Panginoon ngayon na bigyan ako ng lakas sa umaga upang makapag-communion ako. Aking guro, hinihiling ko sa iyo, 10 ng aking nauuhaw na puso na igawad sa akin kung ito ang naaayon sa iyong banal na kalooban. Kung anumang pagdurusa o kahinaan na niyanais mo. Nais kong maghirap sa buong araw at magdamag. Subalit ipinakikiusap ko po sa iyo. Palakasin mo ako kahit sumandali sa oras ng pagtanggap ng komunyon. Nakikita mo naman, Jesus, na dito, hindi naman sila nagbibigay ng komunyon sa mga may sakit. Kung hindi mo ako bibigyan ng lakas ng sumandali upang makapanaog ako sa kapilya, paano kita tatanggapin sa misteryo ng pag-ibig? At alam mo rin kung gaanong ang aking puso ay nananabik sa iyo. O matamis kong kabiyak, ano pa ang kabutihan ng mga dahilang ito? Alam mo kung gaano kita ninanais at kung gusto mo ay magagawa mo ito sa akin. Kinaumagahan, naramdaman ko na parang napakabuti ng aking pakiramdam. Naglaho ang panghihilo at panghihina. Subalit pagkagaling ko sa kapilya, bumalik ang lahat ng paghihirap at panghihina ko na parang naghihintay lamang sila sa akin. Subalit hindi ako natakot sa mga ito, sapagkat pinalakas ako ng tinapay ng malakas na Panginoon. Matapang kong hinarap ang lahat, maging ang kamatayan, ay diretso kong tinignan. Kita natin, no? January 10 na po. So, kita natin na talagang everyday, Pausinas was writing on her diary. So, 10 araw na agad ang lumipas magmula nung magbukas ang taon ng 1937. 876, so mahigit nangangalahati na po tayo. No?
sa kanyang diary. Dito sa diary na to, sinabi niya na humihingi kasi siya na bigyan siya ng lakas ni Jesus para makapag-communion siya. Di ba sa atin, kapag yung may mga sakit, hinahatiran ng mga lay minister yung mga may sakit sa mga bahay-bahay, no? Sa mga ospital, di po ba? Nagdadala rin sila ng communion sa mga naka-confine sa hospital. Pero sa ospital na to sa Pragnate, may kapilya, tapos doon sa kapilya, doon ka lang pwedeng mangumunyon, mag-misa. Hindi katulad ngayon, pwede tayong mag-online mass, and then, yun nga, after the online mass, nakapagdadala ng banal na tinapay ang mga lay minister. Basa na yun, ano. So sabi niya, Jesus, palakasin mo naman ako para makapag-communion ako. Bababa pa siya sa sa kapilya. Ang trade-off lang niya, no, ang bargain lang niya ito. Palalakasin siya ng sandali. Tapos bigay mo sa akin ng lahat ng paghihirap na gusto mo. Nais kong maghihirap buong araw at buong gabi. So, 24 hours, maghihirap ako. Lagi naman niya yung ginagawa, diba? So, this time, sabi niya, ay for one whole day, para lamang makapag-communion siya. Yun yung exchange nila. Parang sa isang may sakit, ano. Kita mo yung makapag-communion lang, haharapin niya ang lahat. Maging isa lamang siya kay Jesus. So, yun nga, no? Yun. Kasi sa pamamagitan ng Holy Communion, it is in the word itself na communion. Doon sa pagtanggap natin ng banal na komunyon, doon natin siya nakakaisa. Ito yung tinatawag na pakikipag-isa natin kay Jesus. But with Faustina, it is of a higher level. Iba yung union niya kasi talaga she would experience bliss, she would be able to be immersed in Him, magbibigay siya ng mga flash of light and information, mga ganun, no? Nakakarating siya kung saan just by doing the Holy Communion. Tayo, minsan, parang ano na lang yan, no? Parang isang ordinary na lang, tatanggapin natin, maupo tayo, and then tapos na. But with her, talaga nakakaano siya. Kakapunta siya to the next higher level. So, ganun nga, pinagkalobin sa kanya. You ask for it, you will have it. O, parang ganun, you have it. Makakamtan mo yan. So, noong time na, para bumaba siya, nagkaroon siya ng strength, ng lakas. Kapag communion siya, naramdaman niya may kakaiba siyang lakas. But immediately, pagbalik niya sa kwarto niya, after receiving the Holy Communion, immediately pagbalik, no, parang sabi niya, no, para bang naghihintay na sa kanya uli yung paghihirap na yun. No? So immediately upon entering the room, bagsak na uli siya. Yung lahat ng pwede niyang maranasang paghihirap, naranasan niya ulit. Nandun. Hirap na hirap muli siya. Hiniling niya yun eh. So, bakit binibigay ni Jesus yung ganun, ano? Bakit niya pinapatulan yung mga ganong ni Faustina? Mga ganong kahilingan? Kasi, nauunawaan ni Jesus yung offering. Take note of the word offering. Ano ang ino-offer? Binabago lang po yung letra. Suffering. Ito ang ino-offer. Faustina was offering her suffering for the sake of souls. Plural. Not just for one soul, but for many souls. Kasi, though the image has already been painted, though the image has already been displayed for the first time, but not yet in all the churches,
The first one was the challenge of painting the image, which was made in 1934. Kahit gano'n na yung nangyari, Faustina knew it was already in her consciousness what Jesus had told her, sabi ni Jesus sa kanya. If you would not be able to paint the image, you will be accountable for the multitude of souls. Doon sa huli, no? Doon sa huli, sa paghuhukom, ikaw, Faustina, ang mananagot dyan sa napakaraming kaluluwa na mapapariwara dahil hindi mo nagawa ang pinagagawa ko sa'yo. So even though that the image was already been painted, nakatatak na sa kanya yun. You have to gather and save more souls. Kaya hanggang sa kamatayan, yung pagliligtas na yun ng kaluluwa, dala-dala niya yun. And she was able to accumulate a lot of treasures. No? Sabi ko nga the other day, no, yung katulad siya ng isang bilyonaryo, fat yung bank account, ang laki ng bank account. But her bank account is not of this earth. Her bank account was in heaven. At doon, dahil napakalaki ng naipon niya sa kanyang bank account, sa heaven, whatever she wishes for a soul, pwedeng ibigay. If she wants to save a soul who is the, sabihin natin, pinakatalamak na kasalanan, all the, let's say, all the sins that the world has, nasa kanya, nasa taong ito, kayang-kayang iligtas ni Faustina because of the many treasures she was able to save in heaven. So, ganun yung kakayahan niya. Pero bakit ang dami na niyang savings, kumbaga, no? Still, nag-i-invoke pa rin siya na, sige, bigay mo pa rin sa akin ito, bigay mo pa rin yung mga pagdurusan to. Kasi 1937 to eh. 1938 pa siya mamamatay. So imagine niyo kung gaano pa kadami yung na-save niyang souls. Kahit marami na siyang naipong kayamanan, still, nag-iipon pa rin siya. Patuloy pa rin. Walang pinag-iba doon sa mga nagpa-diversify ng kanilang mga resources. No? Ang yaman-yaman na, pero patuloy pang nagpapayaman. Ang kaibahan nga lang, ang kayamanan na iniipon nila ay hindi nila madadala when they pass on. Yung kayamanan na yun, hindi makapagliligtas sa kanilang kaluluwa. Kasi yung kayamanan na yun ay of this earth. Si Faustina, dami-dami na niyang kayamanan, pero patuloy pa rin siyang nag-iimpok sapagkat napakarami pang tao ang kailangan na maligtas. Hindi niya mapapantayan ang ginawa ni Jesus. Diba? Hindi niya, no one on earth can equal what Jesus had done for all of us. Pero, yung kahit papaano, kumbaga, kahit papaano, gumagawa siya ng paraan para patuloy niyang magawa yun. Why? Kasi kahit na ano na tayo, na-redeem. Last night I discussed this. No? Though we have been redeemed during the resurrection, sa pagkabuhay na muli ni Jesus. Though we have been redeemed, but mandatory yun, no? Lahat ng tao na iligtas. Pero, parang ganito, halimbawa, na-kidnap ka. So, nanghihingi ng ransom yung kidnapper mo. Itong magulang mo will do everything para ma-ransom ka, magbigay yung ransom. So, the parent paid so much
no? Para lang mailigtas ang anak. Kaya lang, yung anak na iyon ay nasanay na doon sa kung saan siya naroon, no? Parang naging normal na sa kanya. Yung nandun siya sa piling ng kanyang kidnapper. Na ano na siya, okay naman pala, okay. Nakaranas siya ng hindi naman ano, no? Yung pleasures, nakaranas siya ng pleasures, okay naman. So, bagamat siya'y nailigtas na, naibigay na yung ransom, siya mismo, yung anak mismo na nakidnap, ay nang bumalik sa magulang. Pinili na niya na manatili doon. So, meron namang anak na ni-ransom at bumalik sa kanyang magulang. So, though the parent had already done everything para lang mailigtas ang anak, naibigay na, paid the price. And that was what Jesus had done for all of us. He paid the dearest o yung pinakamahal, sacrificing all His life. Pinadugo ang sarili, lahat ng paghihirap, ang dugo binigay, ang buhay binigay, para lang mailigtas. Though we have been redeemed, but we are not all saved. Hindi tayo nailigtas lahat. Sapagkat ang pagliligtas will be a choice for all of us. Nagiging decision natin yan. If you want to be saved. So, bagamat okay ka na, ang gusto ng Panginoon ay bumalik ka sa Kanya. God the Father gave His Son for us to be saved, for us to be redeemed and saved. No? But if we will not choose to be saved, kung hindi tayo aahon mula doon sa kumunoy ng kasalanan na yan na kinasasadlakan natin, hindi tayo maliligtas. So it is always a choice. That free will that God has given us should work. Hindi niya sasabihin, oh, ito, sa pilitan, no? Hindi niya pipilitin kung ayaw mo. Ayaw mong maligtas, but gagawin lahat ng Panginoon para mag-desisyon ka na maligtas. Ipapakita niya ang lahat hanggang sa huli. Yung huli na yun na yung kamatayan natin. Makikita na natin ang Panginoon. And everything will be visible. Hindi na yung parang you are just guided by your faith. Naniniwala ka, nagtitiwala ka, may pananampalataya ka sa Diyos. Yun lang yung puhunan mo. But at the end of our life, wala na yung tinatawag na veil o lampo. Wala nang nagkukubli sa atin mula sa katotohanan. Everything will be the naked truth of who God is and what mercy He has for all of us. So, ibibigay niya yon hanggang sa kaulihan. Anak, halika na, bumalik ka na sa akin. Sabihin niya ganon. Papakita niya ang kaharian, ang katotohanan ng buhay. So, sa huli din, magdidesisyon pa rin tayo. Do you want to go back to your Father, to your Creator? So, nasa atin yun. But I think, because we will be exposed to everything, there is no more veil. I think most of the souls, or maybe, most of the souls will choose to go back to the Father. Ganon niya tayo kamahal. Wala ni isa na gusto niya na bumagsak tayo or mag-fail. Hindi tayo magtagumpay sa pagbalik sa ating Panginoon. And that was what Faustina did. No? Hanggang sa huling bahagi ng buhay niya, sukdulang maghirap siya lahat. Para lang maging tapat siya dun sa kanyang ibinigay ng mission sa kanya ni Jesus na at the end, you will be accountable for all the souls. So, bagamat nauna siyang mamatay sa atin, Faustina went ahead of us. Still, alam nyo, hanggang ngayon, nandito pa rin siya. She's still active in the office of saving many souls. We can invoke her, Saint Faustina, to help us in continuing her mission of saving souls. Kagaya din ng kahit nauna na si Jesus, ascended into heaven,
and Faustina was on earth, she took on the part or taking part in the salvation process. So sana maging ano rin sa atin to, inspiration. Just like what Faustina did when she was living. Yung lahat ng mga posibleng paghihirap na pwedeng gawin just to save people. May we all be inspired in our little sufferings. Sa mga maliliit nating sufferings, may sakit tayo, may problema tayo sa asawa natin or sa ibang tao. All the sufferings that we are experiencing today, let us offer all this for the salvation of certain souls. Kung ilan man ang abutin ng mga sufferings natin, kung ano man ang katumbas ng sufferings natin, o ilang souls man ang matumbasan nito para makapagligtas tayo, gawin po natin.